Sa makapangyarihang enerhiya ng 2026, ang taon ng Fire Horse, ang yaman ay hindi darating ng tahimik. Ito ay taon ng biglaang mga tagumpay, mabilis na galaw ng pera, at tagumpay na itinutulak ng tadhana. Ngunit narito ang katotohanang hindi alam ng karamihan, hindi lahat ay makikinabang. Ayon sa karunungan ng Feng Shui at mga aral ng Budismo, ilang piling Chinese zodiac lamang ang tunay na nakaayon upang tumanggap ng sumasabog na enerhiya ng kayamanan. Ang iba ay maaaring magmadali, mahirapan, o mas malala pa, mawalan ng kung ano ang kanilang nakamit. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung gaano ka kasipag magtrabaho, kundi kung ang tadhana ba ay kumikilos pabor sayo. Dumarating ang taon ng 2026 na may kakaibang uri ng enerhiya, mabilis, matindi, at imposibleng hindi mapansin. Kilala bilang taon ng Fire Horse, ang panahong ito ay hindi tungkol sa mabagal na pag-unlad o tahimik na paghihintay ng swerte. Sa halip, nagdadala ito ng biglaang mga oportunidad, hindi inaasahang daloy ng pera, at mga sandaling tila itinutulak ka ng tadhana kahit hindi ka pa handa. Ngunit ayon sa mga prinsipyo ng Feng Shui at karunungang Budista, ang kayamanan ay hindi kailanman basta nagkataon. Ang pera ay gumagalaw patungo sa tamang pagkakaayon, tamang oras, at mga paghahandang hindi nakikita ng mata. Habang ang ilang Chinese zodiac ay mararamdaman na kusang bumubukas ang mga pinto para sa kanila, ang iba naman ay maaaring makaranas ng presyon, pagkaantala, o magastos na pagkakamali kung kikilos sila laban sa enerhiya ng taon. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 7 Chinese zodiac na pinakanakaayon sa kayamanan at tagumpay sa 2026, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa enerhiya, karma, at tadhana na sabay-sabay na kumikilos. Enerhiya ng taon ng Fire Horse. Ang taon ng Fire Horse ay may dalang enerhiyang imposibleng hindi maramdaman. Ito ay mabilis kumilos, matapang, at nagbibigay gantimpala sa mga handang sumabay sa agos ng momentum kaysa magpadala sa takot. Hindi tulad ng mas kalmadong mga taon ng zodiac, ang enerhiya ng Fire Horse ay hindi humihingi ng pahintulot. Lumilikha ito ng biglaang liko ng tadhana, isang oportunidad sa negosyo ang sumusulpot ng hindi inaasahan, may pintuan ng pananalapi na biglang bumubukas, o isang mapanganib na desisyon ang biglang nagbubunga ng tagumpay na halos hindi ka panipaniwala. Ngunit ang parehong enerhiyang ito ay maaaring maging mapanganib para sa mga hindi handa. Pinapalakas ng Fire Horse ang intensyon. Kung ang iyong mga kilos ay hinuhubog ng linaw ng layunin at malinaw na direksyon, ang kayamanan ay mabilis na dadaloy. Ngunit kung ang galaw mo ay pinapagana ng kasakiman, pagkainip o ego, ang pagkalugi ay maaaring dumating kasing bilis din. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nalilito sa mga taon ng Fire Horse, na pagkakamalan nila ang bilis bilang tagumpay. Mula sa pananaw ng Feng Shui, pinapagana ng enerhiya ng Fire Horse ang malakas na galaw ng pera. Itinutulak nito ang yaman palabas mula sa mga nakatigil na lugar at inilalagay ito sa aktibong paggalaw. Samantala, sa pananaw ng Budismo, inilalantad ng taong ito ang balanse ng karma. Ang mga tahimik na nagtanim ng tamang binhi ay madalas makatanggap ng biglaang gantimpala, habang ang mga naghahanap ng shortcut ay maaaring humarap sa malalakas na aral. Paano pinagpapasyahan ng Feng Shui Karma Geni, Kayamanan 2026? Sa Feng Shui, ang kayamanan ay hindi isang bagay na hinahabol, ito ay isang bagay na pinapahintulutan mong dumaloy. Ang pera ay sumusunod sa enerhiya, at ang enerhiya ay sumusunod sa pagkakaayon. Ito ang dahilan kung bakit may dalawang taong parehong nagsisikap, ngunit isa lamang ang biglang nakakaranas ng pag-unlad sa pananalapi. Sa 2026, pinalalakas ng taon ng Fire Horse ang katotohanan ito. Ang yaman ay kusang gumagalaw patungo sa mga taong ang kapaligiran, isipan, at tamang tiempo ay nakaayon sa malakas na enerhiya ng taon. Mula sa pananaw ng Feng Shui, ginising ng enerhiya ng Fire Horse ang mga natutulog na sektor ng pera. Ang mga matagal nang nakatigil na pananalapi ay maaaring biglang gumalaw, ngunit tanging kung handa ang isang tao na tumanggap ng walang pagtutol. Ang mga kumakapit sa takot, labis na pag-isip, o sobrang kontrol ay kadalasang hindi namamalayang hinaharangan ang daloy. Ang Fire Horse ay hindi nakikipag-ayos, tumutugon ito sa linaw ng intensyon at malinaw na pagkilos. Nagdadagdag naman ang aral ng Budismo ng mas malalim na pag-unawa. Ang kayamanan ay hindi gantimpala, ito ay resulta. Bawat kilos, intensyon, at desisyon ay nag-iwan ng bakas. Sa 2026, bumibilis ang mga siklo ng karma.
Ang mabubuting binhing itinanim ilang taon na ang nakalipas ay maaaring mamunga na sa wakas, habang ang mga aral na hindi pa natatapos ay mabilis na bumabalik para itama. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong tila nakakaranas ng overnight success na sa totoo ay matagal nang inihanda sa katahimikan. Magkasama, ibinubunyag ng Feng Shui at karma ang isang makapangyarihang katotohanan, dumarating ang pera kapag ang iyong panloob na estado ay tugma sa oportunidad. Sa taon ng Fire Horse, mabilis gumalaw ang tadhana, at tanging ang mga nakaayon lamang ang makakasabay ng hindi na pag-iwanan. Zodiac Hash 7, Yanibeh. Pumasok ang aso sa taon ng Fire Horse na may tahimik na lakas, hindi maingay na ambisyon. Hindi tulad ng ibang tanda na agresibong humahabol sa oportunidad, ang kayamanan ng aso sa 2026 ay dumarating sa pamamagitan ng tiwala, katapatan, at matagal ng pagsisikap na sa wakas ay napapansin. Ito ang taong mapapansin ng mga tao ang lahat ng matiyagang ginawa ng aso sa likod ng eksena. Sa taon ng Fire Horse, nakikinabang ang aso sa katatagan sa gitna ng kaguluhan. Habang ang iba ay nagmamadali at sumusugal ng walang ingat, ang likas na ugali ng aso na magbantay, magmasid, at pumili ng maingat ay nagiging pinansyal na kalamangan. Ang mga promosyon, tuloy-tuloy na paglago ng negosyo, o suporta mula sa makapangyarihang kaalyado ay madalas dumating ng hindi inaasahan, hindi dahil hiniling ito ng aso, kundi dahil tama na ang tiyempo. Pinapaboran ng Feng Shui ang aso pagdating sa pangmatagalang kayamanan, kaysa sa mabilisang sugal o biglaang panalo. Maaaring lumitaw ito bilang oportunidad sa ari-arian, ligtas na pamumuhunan, o mga kontratang nakabatay sa tiwala. Mula sa pananaw ng karma, ginagantimpalaan ng aso dahil sa nakaraang katapatan at pagtitiyaga. Ang mabubuting gawa na dati tila hindi napapansin ay bumabalik ngayon bilang konkretong suportang pinansyal. Gayunpaman, dapat iwasan ng aso ang pagdududa sa sarili. Mabilis gumalaw ang enerhiya ng Fire Horse, at ang pag-aatubili ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkakataon. Kapag dumating ang oportunidad, kailangang humakbang ang aso ng may kumpiyansa, dahil sa 2026 ang katapatan ay tinutumbasan ng gantimpala. Zodiac Hash 6, Yan Baka, Yas. Papasok ang baka sa taon ng Fire Horse, dala ang mga taon ng pagsisikap, disiplina, at tahimik na pagtitiis. Habang kilala ang Fire Horse sa bilis at biglaang galaw, ang baka naman ay kumakatawan sa isang bagay na kasing lakas sa 2026, hindi matinag na konsistensi. Ang pagsasanib na ito ay lumilikha ng bihirang pagkakataon kung saan ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na trabaho ay sa wakas sumasabog sa resulta. Sa taong ito, ang kayamanan para sa baka ay hindi nagmumula sa mapanganib na shortcut o dramatikong pagbabago. Sa halip, dumarating ito sa pamamagitan ng mga sistemang matagal nang naitayo, pangmatagalang karera, negosyong binuo ng paisa-isang hakbang, o mga kasanayang hinasa sa paglipas ng panahon. Ang nagbabago sa 2026 ay ang tamang tiyempo. Ang mga pintuang matagal na sarado ay biglang bumubukas, kadalasan sa tulong ng mga taong may otoridad, institusyon, o estrukturang pinansyal na ngayon ay kinikilala na ang tunay na halaga ng baka. Mula sa pananaw ng Feng Shui, nakikinabang ang baka sa matatag at grounded na enerhiya ng pera. Napakagandang taon ito para sa pagtaas ng sahod, pagpapalawak ng negosyo, at ligtas na kasunduang pinansyal. Ayon sa aral ng Budismo, ang pasensya ng baka ay nakaipon ng malakas na karma. Ang mga sakripisyong ginawa noon, ang pagpili ng responsibilidad kaysa pansamantalang saya, ay bumabalik ngayon bilang katatagan at kapayapaang pinansyal. Ang tanging babala para sa baka ay ang sobrang pagiging matigas sa pagbabago. Hinihingi ng enerhiya ng Fire Horse ang kaunting kakayahang umangkop. Kapag ang oportunidad ay humihingi ng galaw, kailangang magtiwala ang baka na ang pagbabago ay hindi sumisira sa seguridad, bagkus, pinapalakas pa ito. Zodiac Hash 5, Yan Daga, Re. Umuusbong ang daga sa taon ng Fire Horse dahil sa isang makapangyarihang katangian, kakayahang umangkop. Habang ang 2026 ay mabilis at puno ng hindi inaasahang pagbabago, alam ng daga kung paano basahin ang sitwasyon at agad mag-adjust ng walang takot. Dahil dito, nagiging isa ang daga sa pinakamatalinong nakaliligtas sa pananalapi sa taong ito, lalo na kapag ang mga biglaang oportunidad ay dumarating at nawawala rin agad. Ang kayamanan para sa daga sa 2026 ay dumarating sa pamamagitan ng tamang tiyempo, hindi sa pamimilit.
Ang mga kasunduan sa negosyo, sideline, pamumuhunan, o estratehikong hakbang ay kadalasang nagtatagumpay dahil alam ng daga kung kailan kikilos at kung kailan urong muna. Hindi tulad ng ibang tanda na natataranta sa ilalim ng presyon, ang daga ay mas tumatalas ang isip. Ginagantimpalaan ng enerhiya ng fire horse ang talas ng pag-isip na ito, at mabilis na ginagawang kita ang mga ideya sa paraang nakakagulat. Mula sa pananaw ng Feng Shui, nakikinabang ang daga sa aktibong daloy ng pera, ang paggalaw, pakikipag-network, at komunikasyon ang nag-a-activate ng mga channel ng kayamanan. May idinadagdag namang paalala ang aral ng Budismo, mahalaga ang intensyon. Kung ang mga kilos ng daga ay pinapagana lamang ng kasakiman, maaaring panandalian lang ang mga pakinabang. Ngunit kapag ang estratehiya ay sinabayan ng katarungan at malinaw na layunin, ang gantimpala ay pamatagalan. Inaanyayahan ng taong ito ang daga na magtiwala sa sariling kutob habang nananatiling matatag sa tamang prinsipyo. Sa 2026, ang mabilis na pag-isip na sinamahan ng panloob na disiplina ang siyang nagbabago ng pagkakataon tungo sa tunay na kayamanan. Zodiac #4, yan de ahas, snake. Kumikilos ang ahas sa taon ng fire horse ng may tahimik na talino at malalim na intuisyon. Habang ang iba ay emosyonal na tumutugon sa mga biglaang pagbabago, ang ahas ay nagmamasid, nagkakalkula, at naghihintay ng perpektong sandali upang kumilos. Sa 2026, ang kakayahang ito ay nagiging makapangyarihang kalamangan sa pananalapi. Ang kayamanan ay dumarating hindi sa maingay na aksyon, kundi sa estratehikong tiyempo at nakatagong kaalaman. Ang taon ng fire horse ay nagdudulot ng kaguluhan para sa marami, ngunit nauunawaan ng ahas ang kaguluhan bilang pagkakataon. Ang pag-unlad sa pananalapi ay maaaring magmula sa matalinong pamumuhunan, lihim o pribadong kasunduan, o mga oportunidad na hindi agad nakikita ng publiko. Madalas nararamdaman ng ahas ang tagumpay bago pa ito lumitaw sa ibabaw. Ang panloob na kaalamang ito ang nagbibigay daan upang dumating ang pera ng maayos, walang hirap. Mula sa pananaw ng Feng Shui, nakikinabang ang ahas sa enerhiya ng karunungan, ang uri ng enerhiyang umaakit ng yaman ng tahimik kaysa agresibo. Binibigyang diin naman ng aral ng Budismo ang karmic na gantimpala ng ahas dahil sa pagpipigil. Ang mga nakaraang sandali ng sariling disiplina, katahimikan, at pasensya ay bumabalik ngayon bilang material na pakinabang. Ang hindi pinansin ng iba, iningatan ng ahas, at ang pag-iingat na yon ay nagiging tubo. Gayunpaman, dapat iwasan ng ahas ang sobrang pagiging lihim na dulot ng takot. Ginagantimpalaan ng enerhiya ng fire horse ang kumpiyansa. Kapag dumating ang tamang sandali, kailangang humakbang ang ahas ng walang pag-aalinlangan. Sa 2026, ang intuwisyon na sinamahan ng tapang ang siyang nagbubukas ng pangmatagalang kayamanan. Zodiac #3, yan Tiger. Ramdam ng tigre na parang nasa tamang lugar siya sa taon ng fire horse. Magkahawig ang kanilang enerhiya, matapang, matindi, at likas na handang sumulong ng walang takot. Sa 2026, ang pagkakaayong ito ay naglalagay sa tigre sa makapangyarihang posisyon, kung saan ang matapang na aksyon ay sa wakas tumatapat sa tamang tiyempo. Ang dating pakiramdam na puno ng panganib ay ngayon ay tila ginagabayan ng tadhana. Para sa tigre, ang kayamanan ay dumarating sa pamamagitan ng pamumuno at matitibay na desisyon. Maaaring lumitaw ito bilang paglulunsad ng negosyo, pag-akyat sa mas mataas na posisyon, o pagkuha ng kontrol sa isang sitwasyong kinatakutan ng iba. Pinapalakas ng enerhiya ng fire horse ang kumpiyansa ng tigre, kaya napapansin, pinagkakatiwalaan, at sinusundan siya ng mga tao. Natural na sumusunod ang pera sa otoridad na ito. Mula sa pananaw ng Feng Shui, nakikinabang ang tigre sa aktibong yang energy, ang paggalaw, pagiging visible, at pagpapalawak ang umaakit ng kayamanan. Ngunit may mahalagang paalala ang aral ng Budismo, kailangang balanse ang kapangyarihan at kamalayan. Kapag kumikilos ang tigre ng may layunin at hindi dahil sa ego, ang mga pintuan ng karma ay kusang bumubukas. Ngunit ang padalos-dalos na pagmamataas ay maaari pa ring magdala ng pagkalugi. Hinahamon ng taong ito ang tigre na mamuno gamit ang puso, hindi lang lakas. Kapag ang tapang ay ginabayan ng karunungan, ang 2026 ay nagiging tunay na punto ng pagbabago, ginagawang konkretong kayamanan ang ambisyon, pangmatagalan at totoo. Zodiac #2, yan kuneho, rabbit. Maaaring hindi agad isipin na natural na kaayon ng kuneho ang matinding enerhiya ng taon ng fire horse,
Ngunit dito mismo, nagiging makapangyarihan ang 2026 para sa tandang ito. Habang ang iba ay napapagod sa paghahabol sa bilis at pagkilala, ang kuneho ay umaakit ng kayamanan sa pamamagitan ng gilas, diplomasya, at emosyonal na talino. Sa isang taong puno ng presyon at padalos-dalos na desisyon, ang kuneho ay nagiging presensyang nagpapakalma, at ang katahimikang iyon ay nagiging mahalaga. Sa 2026, dumadaloy ang pera patungo sa kuneho sa pamamagitan ng mga relasyon. Ang mga sumusuportang kapareha, tapat na kliyente, mapagkalingang mentor, o hindi inaasahang kaalyado ay may malaking papel sa pag-unlad sa pananalapi. Ang mga oportunidad ay kadalasang dumarating sa pamamagitan ng rekomendasyon kaysa kompetisyon. Ipinapakita ng taon ng Fire Horse kung paano ang emosyonal na kamalayan at kabutihang loob ay kayang magbukas ng mga pintuang hindi kayang buksan ng puwersa. Mula sa pananaw ng Feng Shui, nakikinabang ang kuneho sa enerhiya ng pagkakaisa. Lumalago ang kayamanan sa mga kapaligirang ligtas, balanse, at kaaya-aya. Ipinapaliwanag naman ito ng aral ng Budismo bilang pagbabalik ng karma, ang habag at kabutihang ipinakita noon ay bumabalik ngayon bilang material na suporta at proteksyon. Ang kuneho ay tumatanggap hindi dahil humihingi, kundi dahil karapat-dapat. Ang pangunahing hamon para sa kuneho ay ang pagpapahalaga sa sarili. Mabilis gumalaw ang enerhiya ng Fire Horse, at ang pag-aatubili ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkakataon. Kapag pinagkatiwalaan ng kuneho ang sariling halaga at humakbang pasulong, ang 2026 ay nagiging taon kung saan ang tahimik na gilas ay nagiging tunay na kasaganaan sa pananalapi. Zodiac #1, yan ay kabayo, horse. Hindi aksidente na ang kabayo ang nasa gitna ng taon ng Fire Horse. Sa 2026, nararanasan ng tandang ito ang isang bihirang pagkakaayon kung saan ang pagkakakilanlan, tempo at enerhiya ay sabay-sabay na kumikilos. Sa taong ito, hindi hinahabol ng kabayo ang oportunidad ang humahabol sa kabayo. Mabilis na bumubukas ang mga pinto, ang mga desisyon ay may dalang momentum, at ang mga pinansyal na tagumpay ay dumarating na halos walang babala. Pinapalakas ng taon ng Fire Horse ang lahat ng kinakatawan ng kabayo, kalayaan, tapang, at tuloy-tuloy na pag-usad. Ang kayamanan ay kadalasang dumarating sa pamamagitan ng matapang na pagbabago sa buhay, mga bagong pakikipagsapalaran, paglipat ng lugar, mga papel sa pamumuno, o biglaang pagkilala. Ang dating pakiramdam ng pagkabalisa at pananabik ay ngayon ay nagiging malinaw na direksyon. Sa wakas, nauunawaan ng kabayo kung saan tatakbo at kung bakit. Mula sa pananaw ng Feng Shui, nakikinabang ang kabayo sa pinakamataas na yang energy. Dumadaloy ang pera kung saan may galaw, at walang ibang tanda ang mas mabilis o mas tiyak kumilos sa 2026. May idinadagdag namang mas malalim na katotohanan ang aral ng Budismo. Ang mga pinagdaanan ng kabayo noon ay hindi mga pagkaantala, kundi pagsasanay. Bawat kabiguan ay hinubog ang intuisyon at tibay ng loob, inihahanda ang sandaling ito ng gantimpala. Ang tanging panganib para sa kabayo ay ang pagkapagod at pagkaubos ng lakas. Ang apoy ay maliwanag, ngunit kailangang kontrolado. Kapag ang aksyon ay binalanse ng kamalayan at pahinga, ang 2026 ay nagiging taon kung saan ginagawang pangmatagalang kayamanan ang pagsisikap at ginagawang realidad ang tadhana. Babala, tandang maaaring mahirapan sa taon ng Fire Horse. Bagamat nagdadala ng makapangyarihang mga oportunidad ang taon ng Fire Horse, hindi ito banayad para sa lahat. Sa katunayan, ang 2026 ay maaaring maging nakalulunod at mabigat para sa ilang tanda na tumatanggi sa pagbabago o kumikilos na may maling intensyon. Hindi ito parusa, paglalantad ito. Mabilis na inilalabas ng enerhiya ng Fire Horse ang mga kahinaan, lalo na ang takot, ego, pagkainip at kasakiman. May mga tandang mahihirapan dahil masyado silang kumakapit sa lumang mga pattern. Kapag hinihingi ng taon ang galaw, pinipili nila ang komportable. Kapag nangangailangan ng tapang ang oportunidad, nag-aatubili sila. Ang enerhiya ng Fire Horse ay hindi naghihintay, at ang pagkaantala ay maaaring maging mga pagkakataong tuluyang nawawala at hindi na bumabalik sa parehong anyo. Ang iba naman ay nagpapadalos-dalos na pagkakamalan ang bilis bilang tagumpay at nauuwi sa pagkalugi dahil sa maling pasya. Mula sa pananaw ng Feng Shui, ang nakabarang kayamanan ay kadalasang nagmumula sa kawalan ng balance, magulong kapaligiran, nakatigil na mga gawain, o emosyonal na pagtutol. Ipinapaliwanag ito ng aral ng Budismo sa pamamagitan ng karma.
Ang mga hindi pa tapos na aral ay mabilis na bumabalik sa 2026, pinipilit ang paglago sa pamamagitan ng hindi komportable sa halip na gantimpala. Simple ang babala, pinapalaki ng taong ito ang lahat. Ang tamang kilos ay may mabilis na gantimpala. Ang maling kilos ay may agad na kapalit na kaparusahan. Ang kamalayan ang nagiging proteksyon. Ang mga humihinto, nagmumuni, at muling nag-aayon ay maaari pang makabawi, ngunit ang pagbabaliwala sa mga senyales ay magiging magastos sa taon ng Fire Horse. Paano umanayon na enerhiya ng kayamanan ng Fire Horse ay 2026? Ang pag-ayon sa enerhiya ng Fire Horse sa 2026 ay hindi tungkol sa pamimilit ng tagumpay, ito ay tungkol sa pagsabay sa ritmo ng momentum. Ginagantimpalaan ng taong ito ang linaw ng isip, tapang, at may kamalayang pagkilos. Ang unang hakbang ay mental alignment. Ang mga laging nagdududa, labis mag-isip o naghihintay ng perpektong kondisyon ay kadalasang nahuhuli. Pinapabora ng enerhiya ng Fire Horse ang mga desisyong may kumpiyansa, kahit hindi pa ganap na nakikita ang buong landas. Mula sa pananaw ng Feng Shui, ang galaw ang nag-a-activate ng kayamanan. Hindi ito nangangahulugan ng kaguluhan, kundi may layuning pagkilos. Ang pag-aayos ng workspace, paglilinis ng kalat, at paglikha ng espasyo para sa mga bagong oportunidad ay nagpapahintulot sa enerhiya ng pera na umalpas at umikot ng malaya. Pinaparusahan ng mga taon ng Fire Horse ang pagkakatigil, kaya kahit maliliit na pagbabago ay senyales ng kahandaan na tumanggap. Binibigyang diin ng aral ng Budismo ang intensyon. Ang kayamanang nakukuha ng walang kamalayan ay lumilikha ng kawalan ng balanse, habang ang kayamanang tinatanggap ng may pananagutan ay nagdudulot ng kapayapaan. Ang pagkilos na may katarungan, pasasalamat, at pagpipigil ay nagpapatatag ng tagumpay sa 2026. Kapag mabilis dumating ang pera, kailangan itong pangasiwaan ng matalino, ang padalos-dalos na paggastos o pagyayabang ay umaakit ng pagkalugi. Isa pang mahalagang pag-ayon ay ang disiplina. Ang enerhiya ng apoy ay matingkad ngunit madaling humupa kapag hindi na pangasiwaan. Ang pahinga, pagninilay at balanse ang nagpoprotekta sa pangmatagalang kasaganaan. Ang mga marunong kumilos sa tamang oras at huminto kapag kailangan ay nananatiling may kontrol sa tindi ng enerhiya ng taon. Sa 2026, ang kayamanan ay hindi para sa pinakamalakas ang boses o pinakamabilis kumilos. Ito ay para sa mga kumikilos ng may layunin, gumagalang sa tiempo, at nauunawaan na ang tadhana ay pinakamahusay tumutugon sa tahimik na kumpiyansa at may kamalayang pagpili. Huling mensahe paanyaya ay pagkilos. Ang taon ng Fire Horse sa 2026 ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa momentum, tadhana, at kahandaan. Mabilis gumalaw ang kayamanan sa taong ito, ngunit hindi ito gumagalaw ng bulag. Sinusundan nito ang tapang, linaw ng layunin at tamang pagkakaayon. Para sa ilan, ang taong ito ay mararamdaman bilang matagal nang hinihintay na tagumpay. Para naman sa iba, ito ay magiging makapangyarihang aral tungkol sa tiempo at kamalayan sa sarili. Tandaan, ang pagiging maswerte ay hindi kapareho ng pagiging handa. Ang mga Chinese zodiac na umuunlad sa 2026 ay nagtatagumpay dahil ang kanilang enerhiya ay tugma sa galaw ng taon. Kapag ang intensyon, kilos, at kamalayan ay nagsanib, tumutugon ang tadhana ng walang hadlang. Kung lumitaw ang iyong tanda sa listahang ito, ituring mo itong pagpapatibay, ngunit hindi pahintulot para magpahinga. Ang oportunidad ay may kaakibat na responsibilidad. At kung hindi naman lumitaw ang iyong tanda, huwag mawala ng pag-asa. Ang pagkakaayon ay maaaring matutunan, at ang tamang tiyempo ay maaaring igalang. I-comment ang iyong Chinese zodiac sa ibaba. Ibahagi ang mensaheng ito sa taong nangangailangan ng gabay, at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman habang sabay-sabay nating tinatahak ang makapangyarihang enerhiya ng taon ng Fire Horse.